Oh, ito yung magandang ano, kasi ito may anggulo to. Ang ganda ng sinabi ni Senator Bongo dito. Panoorin nyo ito, ang ganda eh. Una, hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kung mas nakakalakad ba ang mga anak natin na hindi nasasaktan, hindi nababastos ng mga drug addict nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Yun. Alam nyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs nung panahon niya bilang Pangulo. Yan ang isa sa kanyang pinangako. 2016, yan ang kanyang pinangako sa Pilipino. Lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad. Nakinabang tayo, yung mga OFWs, yan. may peace of mind sila na nagtatrabaho sa abroad na hindi nasasaktan ang kanilang mga anak at hindi nababastos ang kanilang mga anak na naglalakad sa gabi. Nakakauwi ng safe, nakakauwi ng hindi nasasaktan. Pag bumalik ang illegal na droga, mas nakakatakot. Ginawa niya po ito para sa taong bayan. At nagkaroon po siya ng mataas na approval rating nung nag-umpisa ang kanyang administrasyon hanggang natapos 87% ang kanyang approval rating dahil sa kanyang strong stance or strong position against illegal drugs. Kayo na pong humusga, mga kababayan. At dun sa ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang pulis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga gera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops. Binibigyan niya po ng tulong yan. Pumupunta sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa Hulo, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador. At wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng President Rodrigo Duterte. At hindi naman maiwasan, panahon ng pandemya, nandyan po ako sa tabi niya. Tinututukan natin paano natin malampasan yung pandemya. At hindi ko naman po kinakaila sa inyo na malapit po ako sa kanya at parati ko siyang sinasamahan in my own personal capacity. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Sir, anong next move nyo ngayon? Anong next move? Kung kakailanganin po na kailanganin mag-imbestiga rin po rito, ako naman kung ano lang yung katotohanan, the truth lang po. Dito lang tayo umikot sa katotohanan at hindi tayo magkakamali dyan.
Magpa-file po kayo ng resolution. Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng Yan ang magandang gawin sana ng mga senador. Mag-file talaga sila ng resolution na kung saan imbestigahan. Kasi si Garma, halatang-halata naman eh. Siyempre, yung Quadcom, ang target nun si VP Sara Duterte. Kaya lahat ng kaalyado, katulad nila Senator Bongo, Senator Bato, at ang kanyang tatay, talagang ididiin. Ngayon, dito sa Senate, sana magkaroon ng investigasyon din. At doon sa totoo lang, diba? Yung talagang usigin siya ng abogado na talagang, alam mo yun, paano mo nasabi yan? Ikaw ba mismo? Kasi ang dating kasi puro hearsay. Sabi ni ganito, sabi ni... Sa totoo lang bakit Garma, ang dami mong kausap na general? Laging ganun siya eh. Sabi ni ganitong general, sabi ni ganito ni major, sabi ni ganito. Puro sabi sa'yo. Bakit, kailan kayo lagi nag-uusap ng mga yun? Hindi kasi may balita ako dyan. Pero hindi ko na lang sasabihin, ako lang nakakaalam nun. Na malapit ka talaga sa mga general, sa mga major, sa mga opisyal ng PNP. At meron kang personal time with them. Kaya nachichismis-chismisa ng nagkakaroon ng chismisang nagaganap. Is this over ito ba ito bang chismisa na ito over the office o over the ano ba yan? Nagko-copy ba kayo? O umiinom kayo? Nagtatanong lang. parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ng katotohanan. I'm very much willing na mag-file din po ng resolution para magkaroon po ng investigation rin po dito sa Senado para malaman natin kung ano lang yung totoo. Ay, sa lahat ng kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating grabe, galit na kagad yung media. lalo na investigasyon saan? Investigasyon saan? Para bagang pagka ang Senado mag-iimbestiga, masama. Pero pag ang Kamara nag-imbestiga, pabor na pabor kayo. Si Senator Halata namang may karga. Bato is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po ay Chief PNP para malaman natin kung ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan. Nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, ang war on drugs? Kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan? Alam mo, ang ayaw ko pong mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict ang takot maglakad sa gabi. Yan, nung panahon ni Duterte, ganun. Ang mga adik, mga kriminal, yung mga kaibigan, yung mga pinklawan, takot na takot eh. Oh, yung mga adik, mga big time nga cocaine user na mga mayayaman, takot nun eh. Ngayon, madalas pang mag-party. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Aba, siyempre. Senator, hindi, totoo naman eh. Ikaw ba naman ang kakampi mo, Kamara? House of Representatives ang kakampi ko? Pare, mag-adik-adik lang tayo dito. Bakit? Huwag kayong mag-alala. Pag inimbestigahan yan sa Kamara, bayani pa tayo. Mga self-confessed drug lord, bayani pa. Gago. Oh, kaya party-party na lang tayo. Di ba? Enjoy na tayo. Ay na, pagkakataon na natin to, 6 na taon tayo nabulok sa kangkungan eh. 6 na taon tayo nagtatago eh. Oh, wala na si Duterte. Magsaya na tayo. Ha? Mag-abutan na tayo sa kamera ng droga.
Gago! Ikaw talaga. Ikaw talaga! Ambi. Partikular niyo po bang may imbestigahan yung claims ni Garma, sir? Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan natin nga pagdinig. Sir, may staff daw. Camera on drugs. Hindi nyo imbestigahan. Kasi ang dami ng addict dyan sa camera ngayon eh. Addict sa puwit. Sa tumbong ni Crocodile. Si Mooking, nakasama daw dun sa financial... Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward system. So ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, presidential engagement, schedule, appointments. Kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho, nadadamay dito sa mga baseless accusation, mga hearsay. Sa totoo lang po, ulitin ko, kahit na 2018, wala na po ako sa Office of the President. Wala pong pinapairal na reward system ang Office of the President o si dating Pangulong Duterte. Salamat po. Pero sir, may staff kayo ng Mooking. Sir, anong role niyo dun sa buong Alam mo, ito matindi kasi dito eh ha. Ito ha. Ganito nasasayang ang pera ng taong bayan. Alam nyo ba na may 8 hearing na dito sa patungkol dito sa Quadcom na ito? May 8 hearing na. Okay? 12 hours or more ang bawat isang hearing. Anak ng wewe. Isipin nyo yun 12 hours sa bawat hearing. Oh, nakailang na yun, umabot na yun sa 100 oras. Bakit? 8 hearing na yan eh. Oh, ang tanong. Tanong. Meron ba ni isang resulta na naidulit? Wala. Meron, naging bayani yung mga self-confessed drug lord, naging bayani. Pero may nagawa bang batas? Wala. Meron ba mga Pilipinong natulungan? Wala. Meron mga Pilipinong natulungan ma-promote yung kanilang pagtutulak ng droga. Oh. Hindi kaya nga, alam mo, i-compare natin. I-compare natin doon sa hearing doon sa Senado na under kay Senator Bongo. Ano yung hearing na yun? Yung hearing ng Senate Committee on Health, yung patungkol po doon sa... Kasi ito nakaligtaan eh. Hindi ko nga maintindihan eh. Ito ito mga Alam mo, nung isang linggong hindi ako nakapag-live, nagkaroon ako ng reflection. Ayoko na magmura eh. Pero napapamura ako eh. Bakit kanyo? Itong mga lintik na media nato, itong mga media natin, pasensya na media, talaga meron kayong tama sa akin ngayon. Kayo mga media, adik na adik kayo kay Alice Guo, adik na adik kayo dito kay Garma, pero hindi nyo ibinabalita yung mga hearing patungkol dito sa PhilHealth. Ano ba nangyari? Ito itong PhilHealth na ginawa ni Senator Bongo, 3 to 5 hours lang kada hearing. Once a month. Imagine niyo yun. Once a month, 3 to 5 hours lang. Okay? Comparing, saan? Sa 12 hours, bawat isang hearing na nakawalo na ang Quadcom dito sa PhilHealth, 3 to 5 hours lang once a month. Okay? Eto ano resulta no sa Quadcom? Wala. Tae. Nga. Anong resulta nitong sa PhilHealth? Number 1, nag-commit ang PhilHealth. Iko-cover na ang pambili ng salamin sa mata ng bawat Pilipino. Akala nyo, biro yan. Hindi biro yan. Marami namamatay dyan. Oo. Hindi, marami yung namamatay dyan. Yung walang salamin, tas tumawid. Oo, nabunggo. Ano pa? May ano pa mga resulta niyan? Ang isa pang resulta niyan, iko-cover na rin ang libreng palinis ng ngipin, pati ng konsultasyon. Malaking bagay yan. Marami naghihiwalay na magpamilya dyan. Lalo na yung mga mababantot, ang bunganga. Yung mag-asawa, pagising, Bakit? Sirang-sira na yung ngipin eh. Pero dahil sa ganyang klaseng hearing ginawa ni Senator Bongo, isinama na rin sa PhilHealth yan. Hindi yung kapritsyohan yan mga kababayan.
tandaan ninyo, nakasalalay dyan ang pamilya. Hindi ako nagbibiro. Maraming naghihiwalay na mag-asawa dahil ang baho ng bunganga ng asawa nila. Pangalawa, hindi makakuha ng trabaho. Bakit? Ang baho ng bunganga in-interview. Anong magagawa mo sa kumpanyan to? Naaboy kagad nung... Hindi, isipin mo ikaw yung boss. May restaurant ka. Yung cashier ganun. Kesa na mainggan yung bumili ng chicken joy yung mga tao, naamoy yung bunganga nung cashier. Wala na, yari na. Dahil doon, natulungan na magkatrabaho. Pangatlong nagawa nung PhilHealth na hearing na yan, bago matapos ang 2024, ibababa na ang kontribusyon ng regular members ng PhilHealth. Yung kaltas sa sweldo natin, magiging mas mababa na. Ito yung sinasabi nating hindi sayang sa pera ng taong bayan. Nag-hearing pero may resulta. Pangatlong resulta na yun, Quadcom, ano resulta? Bayani ang self-confessed drug lord. May bago silang artista na paiyak-iyak. Pang-apat, na resulta ng PhilHealth. Pambili ng wheelchair. Pinag-aaralan na rin i-cover yun. Malaking yan. Malaking bagay yan yung pambili ng wheelchair. Naku po. Panglima, magkakaroon na ng emergency outpatient package. Ibig sabihin, kahit hindi ka ma-confine, cover ka pa rin. Kasi ang PhilHealth ngayon, kailangan ma-confine ka bago sagutin yung mo. Minsan, siyempre, ayaw mo na magpa-confine. Bakit? Kasi kailangan mo magtrabaho. Kasi may mga ganun Diba? Yung kahit may sakit ka, kahit may iniindang kang may sakit, may napilayang ka, hindi ka pwedeng mag-absent sa trabaho. So, ipipilit mo. Ang mangyayari nun, hindi na cover ng PhilHealth. Pero dahil ngayon, dahil sa hearing na yan, nag-commit na ang PhilHealth na i-cover na nila yan kahit hindi ka pa i-confine. Di ba? Ano pa? Number 6, ibinasura na rin ang single period of confinement policy. Naku, yan ang pinakamaganda sa lahat. Ano yun? Single. Simple lang po ibig sabihin nito. Kahit ilang beses kang tamaan ng sakit, paulit-ulit i-cover ng PhilHealth. Di ka tulad dati. Kasi dati, isang beses ka lang pwede magkasakit. Bali, magdi-decide ng health mo, PhilHealth. Kaya pala ang pangalan, PhilHealth. Sila lang ang magdi-decide ng health mo. So pag nagkasakit ka sa susunod, hindi na sila kasali doon. Ngayon, wala nang ganun. So kung gusto mo magkasakit araw-araw, tutulungan ka na ng PhilHealth. Hindi ko naman sinasabing gawin mo yun, pero kasi hindi maiwasan yun, lalo na pag matanda ka na, tapos ang dami mo ng problema, may kabit ka pa, stress ka pa. Hindi totoo di ba? Pagka stress ka sa pamilya, stress ka sa kabit mo, stress ka kung saan-saan, naturalmente, magkakasakit ka. Tapos, magpo-post ka sa social media, ibabash ka pa. Ma-stress ka talaga, magkasakit ka talaga. Kaya ngayon, ang dami na nagkakasakit. Hindi, tsaka it's a matter of change of weather. Hindi, alam nyo ba na alam niyo yung climate change na yan? Maraming nadudulot na sakit yan, lalo na sa mga asthmatic na tulad ko. Pagpabago-bago, talagang asthmahin ka niyan. So, dati, eto walang biro ito. Ako kasi asthmatic ako. Alam ko yan, nung panahon nung bata ako, once a year lang ako talagang atakihin ng asthma. Bakit kanyo? Kasi once a year, doon talaga merong pagbago ng yung biglaan, yung August to November, October, ganyan, biglang lalamig. Doon, nagkakasakit ako doon. Doon ako ina-asthma. Once a year lang yan. Ngayon, hindi na. Madalas na. Bakit kanyo? Kasi nga, yung change ng weather, sobrang init, tas biglang uulan, lalamig. Yun mga asthmatic, marami pa naman sa mga Pilipino asthmatic. So, doon nagkakasakit. Ngayon, dahil sa ginawang hearing ni Senator Bongo, ano nangyari? Pwede na.
Hindi lang isang beses i-cover ng PhilHealth. Pwede na uli susunod. Wala na ho yung tinatawag nilang single period of confinement. Di ba ang ganda? Bakit ko sinasabi ito? Etong mama nagtatrabaho. Habang itong mga... Muntikan ko na naman masabi yung mura. Ayoko na talaga magmura eh. Pero nakakamura talaga itong mga ano eh. Habang itong mama nagtatrabaho, yung sa kamera, ino-operate itong mama na to. Ilang beses nang ipinilit, idawit sa Pogo, idawit saan? Dito naman. Talagang ano eh. Sunod-sunod na yan. Nung una, sa Pogo daw. Siya daw ang basta, tulay. Ang daming kinukunik. This time, eto na naman. Habang yung mama nagtatrabaho para sa mga Pilipino, yung kamera nagtatrabaho para siraan na to. Siraan ng mga Duterte, siraan si BP Sara, siraan si Senator Bato. Ganyang kademonyo, kawalangya at mga hindot talaga yung mga congressman natin. Bakit ko sinasabi ito? Napaka-importante kasi. Sa susunod na boboto tayo ng congressman, huwag na tayong bumoto doon sa mga balimbing na tulad nito, yung mga ganyan, yung biglang pabago-bago ng ihip, ng hangin. Dati, sip-sip kay Duterte, biglang once in ano lang, bigla nang iba na naman.